Ang tawa ni Alice ay parang musika sa pandinig ni Julia. Ito ang paborito niyang tunog sa buong mundo. Ang halakhak ng isang batang inosente at masaya. Walang bahid ng anumang problema sa mundo. Hinahawi ni Julia ang buhok na tumatakip sa mga mata ng bata, kasabay ng isang malambing na ngiti. Dahan-dahan lang, Alice, sabi niya. Baka madulas ka. Look, Mama Julia, I made a flower boat. Ipinakita ng 5 taong gulang na bata ang isang dahon ng gumamela na may maliit na bulaklak sa ibabaw. Maingat na inilulutang sa gilid ng malawak na swimming pool. Ang salitang mama mula kay Alice ay hindi na niya itinatama. Sa loob ng 2 taon na pag-aalaga niya sa bata, iyon na ang naging tawag nito sa kanya. Isang tawag na nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Pinanood nila ang munting bangkang dahon na dahan-dahang lumutang palayo. Itinutulak ng mahinang hangin. Ang mansyon ng mga De Villa ay napapalibutan ng katahimikan tuwing hapon. Tanging ang huni ng mga ibon at ang mahinang paghampas ng tubig sa pool ang maririnig. Isang perpektong paraiso. Ngunit sa tuwing napapatingin si Julia sa malalim na asul na tubig ng pool, may kung anong kirot na kumukurot sa kanyang dibdib. Isang anino mula sa nakaraan. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Napansin niya ang pagmamasid sa kanila mula sa sliding glass door ng sala. Nakatayo roon si Sir Michel, ang ama ni Alice. Ang kanyang amo, isang milyonaryong negosyante na laging may bigat sa kanyang mga mata, isang lamig na tila hindi kayang tunawin ng kahit anong init. Ang dating masayang hangin ay biglang bumigat sa pagdating niya. Dala niya ang isang aura ng kapangyarihan at pag-iingat na laging nagpaparamdam kay Julia na kailangan niyang maging maingat sa bawat kilos. Alice, sabi ni Michelle, ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Pumasok ka na muna sa loob. Magmeryenda ka na. Agad na sumunod ang bata. Humalik sa pisngi ni Julia bago tumakbo papasok. Naiwan silang dalawa ni Michelle sa tabi ng pool. Ang katahimikan ay nakakabingi. Magaling ang ginagawa mo sa kanya, biglang sabi ni Michelle. Ang mga mata ay nakatitig sa tubig. She's happy with you. Mahal ko po si Alice, sir, sagot ni Julia. Medyo nagulat sa biglaang papuri. Ngumiti si Michelle, ngunit isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagmamahal. Isang salita na madaling sabihin. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap nakita ni Julia ang isang pamilyar na pait sa mga mata nito. Ang pait ng isang taong minsan nang nagtiwala at nasaktan ng lubusan. Julia, sabi nito, ang boses ay bahagyang nagbago. Importante sa akin ang loyalty, ang katapatan, higit pa sa pera, higit pa sa lahat. Hindi alam ni Julia kung paano tutugon. Tumango na lamang siya. Pumunta si Michelle sa gilid ng pool at umupo. Inilubog ang kanyang mga paa sa tubig. Alam mo, Julia, minsan, kailangan mong subukin ang isang tao para malaman kung hanggang saan talaga ang katapatan nila. Isang malakas na paghampas sa tubig. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Sa isang iglap, nawala si Michelle sa kanyang paningin. Ang tanging nakita niya ay ang magulong tubig sa lugar kung saan ito nakaupo kanina. Sir? Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Walang sagot. Lumipas ang ilang segundo. 10 segundo. 15 segundo. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Isang bulan ng hangin ang lumabas mula sa ilalim ng tubig. Tapos ay wala na. Sir Michel! Sigaw niya. Ang takot ay gumagapang na sa kanyang lalamunan. Diyos ko, hindi. Hindi pwede. Ang kanyang isip ay biglang bumalik sa isang hapon. Maraming taon na ang nakalipas. Isang ilog. Isang malakas na agos. Ang desperadong sigaw ng kanyang ama. Tulungan niyo ako. Ang tatay ko.
Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa kanya. Hindi. Hindi niya hahayaang maulit iyon. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang sarili sa malamig na tubig. Ang pagkabigla sa lamig ay agad na napalitan ng desperasyon habang hinahanap ng kanyang mga mata ang katawan ni Michelle sa ilalim. Nakita niya ito. Nakalubog. Hindi gumagalaw. Mga 3 metro mula sa kanya. Lumangoy siya ng buong lakas. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang braso ni Michelle. Sinubukang itaas ito. Ngunit ang bigat ng isang lalaking walang malay ay nakakagulat. Ang kanyang mga baga ay sumisigaw na para sa hangin. Ngunit hindi niya ito binitawan. Buong lakas siyang umahon. Hinihila ang walang buhay na katawan ni Michelle. Bawat pagkampay ng kanyang mga braso at binti ay isang pakikipaglaban. Nang sa wakas ay marating nila ang gilid ng pool, halos wala na siyang lakas. Ipinatong niya ang mga braso ni Michelle sa semento at buong hirap na itinulak ang katawan nito paakyat. Bumagsak siya sa tabi nito, humihingal, umuubo, nanginginig. "Sir Michelle, gumising ka," sabi niya sa pagitan ng kanyang mga paghinga. Bigla, umubo si Michelle, isang malakas na ubo, tapos isa pa. Naglabas siya ng tubig mula sa kanyang bibig. Isang alon ng ginhawa ang bumuhos kay Julia. Ligtas siya, buhay siya, niyugyog niya ito. "Sir, okay ka lang ba? Tatawag ako ng tulong." Naputol ang kanyang sasabihin nang imulat ni Michelle ang kanyang mga mata. Walang bakas ng pagkalito. Walang takot, walang sakit. Ang mga mata niya ay malinaw, matalim, at malamig. Dahan-dahan itong umupo. Pinunasan ng tubig sa kanyang mukha na parang walang nangyari. Tumingin ito ng diretso kay Julia na nakaluhod pa rin sa tabi niya, basang-basa at nanginginig pa rin sa takot. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Michelle. Isang ngiyang ngiti na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ni Julia. "Congratulations," sabi nito sa isang kalmado at kalkuladong boses. "You passed." Ang mundo ni Julia ay tumigil. Ang ingay ng kanyang paghinga, ang tibok ng kanyang puso, ang tunog ng tubig, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan sa mga salitang iyon. Isang pagsubok, isang palabas. Ang lahat ng kanyang takot, ang alaala ng kanyang ama, ang kanyang desperadong pakikipaglaban para sa buhay nito ay bahagi lamang ng isang malupit na laro. Nakatitig lang siya kay Michelle, hindi makapagsalita. Ang init ng luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa ginhawa. Ito ay dahil sa sakit ng isang di matatawarang pagtataksil. Inaasahan ni Michelle ang iba't ibang reaksyon. Siguro ay galit, mga sigaw, mga akusasyon. Siguro ay iiyak ito sa sama ng loob. Lahat ng iyon ay kaya niyang tanggapin. Ang galit ay lumilipas. Ang mga luha ay natutuyo. Ngunit hindi ang katahimikan. Hindi ang ganitong klaseng katahimikan. Si Julia ay nakatitig lamang sa kanya. Ang mga mata ay blanko. Parang dalawang bintana na biglang isinara at tinakpan ng makapal na kurtina. Ang katawan niya ay nanginginig pa rin. Ngunit hindi na ito dahil sa lamig ng tubig o sa takot na naramdaman kanina. Ito ay ang panginginig ng isang bagay na nabasag sa loob niya. Isang bagay na hindi na kailanman maibabalik pa sa dati. "You passed." Inulit niya sa kanyang isip. Ang mga salitang yon ay dapat magbigay sa kanya ng kapanatagan. Isang patunay, isang sertipiko ng katapatan. Pero bakit parang lasa ng lason ang mga yon ngayon? Isang pagsubok lang yon, Julia. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. "Kailangan kong malaman kung mapagkakatiwalaan kita pagdating kay Alice." Hindi pa rin ito sumasagot.
Ang tanging gumagalaw ay ang tubig na pumapatak mula sa kanyang buhok at damit, gumagawa ng maliliit na bilog sa sementong kinatatayuan nila. Ang imahe ng isa pang babae, Baki, ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Si Isabella, ang kanyang dating asawa. Naalala niya ang huling araw na nakita niya ito, nakatayo sa gitna ng kanilang walk-in closet, napapalibutan ng mga mamahaling bag na handa ng bitbitin. Hindi ka ba talaga marunong magmahal, Isabella? Pagkatapos ng lahat? Tanong niya noon. Ang puso ay durog. Tumawa ito. Isang tawa na walang kagalakan, puno ng pangungutya. Pagmamahal? Michelle, gumising ka. Pera ang nagpapaikot sa mundo at naubos mo na ang pasensya ko. Lahat kayo pare-pareho lang. Idinugtong pa nito bago siya talikuran. Akala nyo ang pag-ibig ay isang bagay na basta-basta na lang ibinibigay. Hindi. Kinukuha iyan. Pinapatunayan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang kaluluwa. Simula noon, ang tiwala para sa kanya ay naging isang bagay na kailangan mo nang suriin, kilatisin, at subukin bago ibigay. Hindi na niya kayang magkamali ulit. Lalo na't ang kapakanan na ni Alice ang nakasalalay. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan niya. Ngunit habang nakikita niya si Julia sa kanyang harapan, isang babaeng walang ginawa, kundi mahalin si Alice ng buong puso. Ang lahat ng kanyang mga dahilan ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Hindi mo naiintindihan. Pilit pa rin niya. Mahirap magtiwala muli kapag minsan ka nang tinaksil. Sa wakas, gumalaw si Julia. Dahan-dahan itong tumango at nagsalita. Ang boses niya ay mahina, basag, at walang emosyon, parang nanggagaling sa isang napakalayong lugar. Alam mo ba kung paano namatay ang tatay ko, sir? Natigilan si Michelle. Hindi ito ang tanong na inaasahan niya. Hindi niya alam kung anong isasagot. Nagpatuloy si Julia. Ang tingin ay lumagpas sa kanya. Nakatuon sa isang alaalang tanging siya lang ang nakakakita. Nalunod po siya sa isang ilog. Sinubukan niyang sagipin ang isang batang nalulunod. Nailigtas niya ang bata, pero siya ang hindi na nakaahon. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Michelle. Nandoon po ako, dagdag ni Julia. 11 taong gulang. Napanood ko ang lahat mula sa pampang. Napanood ko siyang malunod, sir, katulad ng panonood mo sa sarili mo kanina. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Julia. Isa lang. Pero sa luhang yon, nakita ni Michelle ang bigat ng isang sakit na binuhat nito sa loob ng maraming taon. Isang sakit na muli niyang binuksan at binudburan ng asin. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Basang-basa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Naiwan si Michelle na nakatayo sa tabi ng pool, mag-isa. Ang pakiramdam ng tagumpay ay ganap na naglaho, pinalitan ng isang nakakapasong bigat ng pagkakasala. Hindi niya sinira ang tiwala ni Julia. Sinira niya ang kaluluwa nito. Biglang nagring ang kanyang cellphone na nasa mesa sa di kalayuan. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Ang pangalan ng kanyang abogado ang nasa screen. Hello? Sagot niya. Ang boses ay paos. Michelle, may problema tayo. Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Isang malaking problema. Napakunot ang noo ni Michelle. Anong problema? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan bago ibagsak ng kanyang abogado ang balitang yayanig sa buong mundo niya. Isabella is back. She just filed for sole custody of Alice. Ang bawat damit na tinutupi ni Julia ay parang isang piraso ng kanyang puso na isinisilid niya sa maleta. Wala nang bigat, wala nang sakit, manhid na lang. Ganito pala ang pakiramdam kapag ang isang sugat ay sariwa pa. Ngunit napilitan kang baliwalain ito para makakilos. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal, paulit-ulit, habang ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa tabi ng pool. Congratulations,
You passed. Ang mga salitang yon ay umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka, isang pangungutya sa kanyang pinakamasakit na alaala. Hindi lang ang tiwala niya ang sinira ni Michelle, nilapastangan nito ang alaala ng kanyang ama. Ginawa nitong isang laro ang sakripisyo ng buhay ng pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Kinuha niya ang isang maliit na picture frame sa kanyang bedside table. Ang kupas na litrato ng isang nakangiting lalaki na buhat-buhat ang isang batang babae sa kanyang balikat. Ang kanyang tatay. Tay! Bulong niya. Hinahaplos ang salamin ng frame. Patawad po. Hindi ko na kaya dito. Isang desisyon na ang bigat ay katumbas ng pag-alis sa nag-iisang pamilyang meron siya ngayon. Ngunit kailangan niyang protektahan ang sarili. Ang pananatili sa bahay na ito ay parang pagpayag na paulit-ulit saksakin ang kanyang puso araw-araw. Kumuha siya ng papel at ballpen. Sinimulan niyang isulat ang kanyang resignation letter. Dear Sir Michelle, nanginginig ang kanyang kamay. Isang patak ng luha ang tumulo sa papel. Binabasa ang tintang hindi pa natutuyo. Ipinapaalam ko po na ako ay... Hindi niya matapos ang pangungusap. Paano mo isusulat ang pamamaalam sa isang buhay na minahal mo? Isang mahinang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Kasunod ang pagbukas nito. Mama Julia? Ang munting boses ni Alice ay tumagos sa pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nakatayo ang bata sa may pintuan. Yakap-yakap ang paborito nitong teddy bear. Ang mga mata ay nagtatanong. Bakit po may maleta dyan? Aalis ka po? Tanong ng bata. Ang inosenteng boses ay may bahid na ng takot. Mabilis na pinunasan ni Julia ang kanyang mga luha. Hindi baby. Aayusin ko lang ang mga gamit ko. Isang kasinungalingan. Isa pang sugat sa kanyang dibdib. Lumapit si Alice, ang mga mata ay nakatitig sa hindi pa tapos na sulat sa mesa. Hindi ito marunong magbasa, ngunit nararamdaman nito na may mali. Don't go, Mama Julia, bulong ng bata. Ang labi ay nagsisimula ng manginig. Umupo si Julia sa sahig para magpantay sila. Alice baby. You're leaving me too? Tanong ng bata. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa mga mata nito. Like my first mama? Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa ginawa ni Michelle. Biglang tumakbo si Alice at niyakap siya ng mahigpit. Ang maliliit na braso ay kumakapit sa kanyang leeg na parang ayaw na siyang pakawalan. Please don't leave me, Mama Julia. Umiiyak na sabi ng bata. You're my only mama. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Julia. Niyakap niya pabalik ang bata. Ang kanyang sariling mga luha ay dumadaloy na ng walang tigil. Paano niya iiwan ang batang ito? Paano niya tatalikuran ang nag-iisang nilalang sa mundong ito na tumuring sa kanya bilang isang ina? Mula sa bahagyang bukas na pinto, nakita niya si Michelle na nakatayo sa pasilyo. Nakatingin. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi at kawalan ng magawa. Ngunit wala na itong epekto sa kanya. Ang tanging mahalaga na lang ay ang batang humahagulgol sa kanyang mga bisig. Hinigpitan niya ang yakap kay Alice. Shh, okay. Hindi aalis si Mama. Bulong niya. Ang bawat salita ay isang pangako na hindi niya alam kung paano tutuparin. Hindi kita iiwan, anak. Pangako. Mananatili siya. Hindi para kay Michelle. Hindi para sa trabaho. Mananatili siya dahil kay Alice. Matapos ang ilang sandali, nang kumalma na ang bata, dinala niya ito sa kusina para ikuha ng gatas. Habang pabalik sila sa kwarto ni Alice, napahinto si Julia. Ang pinto sa kwarto ni Elena, ang isa pang kasambahay, ay bahagyang nakaawang. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay pabulong at nagmamadali. Oo, sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa pool. Nagawa niya mismo ang inaasahan natin. Napatigil sa paghinga si Julia. Ang kanyang dugo ay biglang nanlamig.
Sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa pool. Kanino? At ano ang ibig sabihin ng inaasahan natin? Ang pag-uusap ay nagpatuloy sa pabulong na boses. Oo, ma'am. Mukhang aalis na nga siya. Epektibo ang plano. Dahan-dahang umatras si Julia, hila-hila si Alice na walang kamalay-malay. Ang insidente sa pool, hindi ito isang random na pagsubok, isang plano, at may ibang taong sangkot dito. Ang hapagkainan ay malawak, pero ang espasyo sa pagitan nilang dalawa ni Julia ay mas malawak pa. Katahimikan. Iyon ang naging parusa ni Michelle sa loob ng 3 araw, isang nakabibinging katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigaw o sumpa. Si Julia ay kumikilos sa loob ng bahay na parang isang anino. Nariyan siya, ginagawa ang lahat ng kanyang tungkulin nang walang pagkukulang, ngunit wala na ang dating init, ang dating nangiti. Ang tawa na lang ni Alice ang pumupuno sa mansyon. At sa tuwing naririnig niya iyon, lalong bumibigat ang krus na pinapasan ni Michelle. Pinanood niya si Julia habang sinusubuan si Alice. Ang bawat kilos nito ay puno ng pagmamahal para sa bata. Ngunit kapag ang mga mata nito ay napapatingin sa direksyon niya, agad itong nagiging kasing lamig ng yelo. Para siyang hangin, hindi nakikita, hindi nararamdaman, at sa bawat araw na lumilipas, mas nauunawaan niyang karapat-dapat lang siya sa parusang ito. Tapos na po kami, sir, sabi ni Julia. Ang boses ay formal at walang emosyon. Kinuha niya ang kamay ni Alice para dalhin sa kwarto nito. Hindi na siya nito tinitingnan sa mata. Hindi na siya nito tinatawag sa pangalan. Palagi na lang, sir. Isang pader na muli nitong itinayo sa pagitan nila. Naiwan siyang mag-isa sa hapagkainan. Ang pagkain sa kanyang plato ay halos hindi nabawasan. Wala siyang gana. Paano siya magkakaroon ng gana kung ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya ay unti-unti nang nawawala sa kanya sa magkaibang paraan? Pumunta siya sa kanyang opisina at binuksan muli ang email mula sa abogado ni Isabela. Ang mga salita ay tila tumatalon mula sa screen. Bawat isa ay isang banta. Mga demands na walang basihan. Isang listahan ng mga ari-arian na gusto nitong makuha. Mga akusasyon na gawa-gawa lang para palabasin siyang isang pabayang ama. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Si Isabela, ang babaeng kumuha ng halos lahat sa kanya, ang kanyang pera, ang kanyang dignidad at higit sa lahat, ang kanyang kakayahang magtiwala. At ngayon, babalik ito para kunin ang huling bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Hindi siya papayag. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan niya ng isang taong nakakakilala kay Alice. Isang taong makakapagpatunay kung gaano niya kamahal ang kanyang anak. Kailangan niya si Julia. Nakita niya ito sa hardin. Dinidiligan ang mga paboritong rosas ni Alice habang papalubog ang araw. Ang ginintuang liwanag ng hapon ay nagbibigay ng malambot na anino sa mukha nito. Ngunit hindi nito maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumapit siya. Julia, tawag niya. Bahagya itong nagulat ngunit hindi lumingon. Sir, sagot nito, ipinagpatuloy ang pagdidilig. Kailangan nating mag-usap. Tungkol po saan? Tungkol kay Isabela. Huminto ito sa pagdidilig. Sa wakas, humarap ito sa kakanya. Ang mga mata nito ay nagtatanong, ngunit nananatiling malamig. Bumalik na siya, sabi ni Michelle. Ang boses ay mabigat. At gusto niyang kunin sa akin si Alice. Inaasahan niyang makakakita ng kahit anong reaksyon, gulat, awa, kahit galit. Ngunit wala. Ang mukha ni Julia ay nanatiling isang blangkong maskara. Nagsampa siya ng kaso para sa sole custody. Gagamitin niya ang lahat para siraan ako sa korte. Dagdag niya, umaasa na maiintindihan nito ang bigat ng sitwasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Julia. Isang ngingiti na puno ng sakit.
Ito na siguro ang resulta ng mga test mo, sir, sabi nito. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Baka ngayon, may maibibigay na siyang totoong ebidensya laban sa'yo. Bago pa man makasagot si Michelle, isang boses mula sa intercom ng gate ang bumasag sa kanilang tensyon. Sir, nandito po si Ma'am Isabella. Gusto daw pong makita si Alice. Ang puso ni Michelle ay tila hinila pababa. Napatingin siya kay Julia na ang mukha ngayon ay nagpapakita ng pagkabigla. Sabay silang napatingin sa gate ng mansyon. Nakatayo roon, sa labas ng mga bakal na harang, ang isang babaeng matagal na niyang sinubukang kalimutan. Nakasuot ng mamahaling damit, perpektong makeup, at isang ngiti na kasing ganda ng isang bulaklak na may lason. Si Isabella. Nakita nito si Julia na nakatayo sa tabi ni Michelle. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang mapanuring tingin. Itinaas nito ang kanyang salamin sa mata at ang ngiti sa labi nito ay lalong lumawak. So, sabi ni Isabella, ang boses ay malinaw na naririnig kahit sa kanilang distansya. This is the new nanny. Nagkaroon ng isang nakakakilabot na paghinto. I wonder if she can swim. I wonder if she can swim. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Julia. Kahit ngayong hating gabi na at ang buong mansyon ay nababalot na sa katahimikan. Paano? Paano nalaman ni Isabella? Ang test sa pool ay isang sikreto. Sa pagitan nila ni Michelle, isang maruming sikreto na pareho nilang gustong ibaon sa limot. Walang ibang nakakaalam. Maliban na lang kung biglang pumasok sa isip niya ang isa pang alaala. Isang boses na pabulong mula sa kabilang kwarto. Oo, sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa pool. Nagawa niya mismo ang inaasahan natin. Ang boses ni Elena. Ang dugo ni Julia ay biglang nanlamig. Ang dalawang pangungusap, isa mula sa labas ng gate, isa mula sa loob ng bahay, ay biglang nagkabuhol sa kanyang isipan. Inaasahan natin. Sino ang natin? Siya at si Isabella? Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Isang nakakakilabot na kahulugan. Ang pagsubok ni Michelle, ang kanyang reaksyon, ang pag-alis niya sana. Lahat ay ayon sa isang plano. Isang plano na hindi si Michelle ang gumawa. Siya ay isang piyesa lamang sa isang mas malaking laro. At ang kanyang pinakamalalim na trauma ay ginamit na sandata laban sa kanya. Hindi na siya makahinga. Ang galit at takot ay naguunahan sa kanyang dibdib. Kailangan niyang malaman ang totoo. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang sapin sa paa. Tahimik siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga bintana ng pasilyo. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Ang kanyang plano ay simple ngunit delikado. Naglakad siya patungo sa kwarto ni Elena na nasa kabilang dulo ng pasilyo. Habang papalapit siya, sinadya niyang matapilok ng bahagya. Natapon ng tubig sa sahig sa tapat mismo ng pinto ni Elena. Ay! Mahinang sigaw niya, sapat lang para marinig. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Elena, na mukhang naistorbo sa pagtulog, ay lumabas. Julia, anong nangyari? Naku, pasensya na Elena. Nadulas ako. Sabi ni Julia, nagkukunwaring hiyang-hiya. Pwede bang makahiram ng basahan? Ayokong may madulas dito bukas. Sige, kukuha ako, sabi ni Elena. Pumasok pabalik sa kanyang kwarto para kumuha ng basahan sa maliit nitong banyo. Iyon na ang pagkakataon ni Julia. Sa loob ng ilang segundong iyon, mabilis na iginala ng kanyang mga mata ang buong kwarto. Malinis, maayos, walang kahit anong kahina-hinala. Isang cellphone ang nasa ibabaw ng mesa. Iyon lang. Bumalik si Elena, dala ang basahan. Walang nakita si Julia, ngunit ang kawalan ng ebidensya ay hindi nakabawas sa kanyang hinala. Sa katunayan,
Lalo pa itong nagpatibay. Masyadong malinis, masyadong maingat si Elena. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ang puso ay kumakabog ng mabilis. Ang kanyang galit kay Michelle ay biglang napalitan ng isang mas malaking takot. Nasa panganib si Alice. Nasa panganib silang lahat. Wala na siyang pakialam sa sakit na idinulot sa kanya ni Michelle. May mas malaking halimaw na kailangan nilang harapin. At kahit gaano niya ito kinamumuhian ngayon, si Michelle lang ang makakatulong sa kanya. Nagmarcha siya patungo sa opisina ni Michelle kung saan alam niyang nagtatrabaho pa ito hanggang sa mga oras na yon. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya ng diretsyo. Napatingala si Michelle mula sa kanyang laptop. Ang mukha ay nagulat. "Julia, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Tumayo si Michelle. "Tungkol saan?" "Tungkol sa test mo," sabi niya. Idiniin ang salitang test. "Tungkol kay Isabela at tungkol kay Elena." Napakunot ang noo ni Michelle. Anong kinalaman ni Elena dito? "Julia, kung pagod ka na." "Hindi ako pagod." Putol niya rito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Sir, I think your test wasn't your idea." Natigilan si Michelle. "I think someone planted that idea in your head." Nagpatuloy si Julia. "Paano nalaman ni Isabela na sa pool nangyari ang pagsubok? Paano niya nalaman na iyon ang kahinaan ko?" "That's absurd," sabi ni Michelle, pero may bakas na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Is it?" Hamon ni Julia. "Narinig ko si Elena na may kausap sa telepono nung araw na umalis na sana ako. Sabi niya, nagawa niya mismo ang inaasahan natin." "Sino ang natin ka, sir? At ano ang inaasahan nila? Ang mabigo ako? O ang umalis ako para wala ng hadlang sa pagbabalik ni Isabela?" Ang bawat tanong ni Julia ay parang isang sampal sa mukha ni Michelle. Ang arogansya sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay ng isang dahan-dahang namumuong pangamba. Ang kanyang perpektong pagsubok ay hindi pala sa kanya. Ginamit lang siya. Minanipula. Sinabi niya sa kausap niya, dagdag pa ni Julia, ang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon, na sinabi na niya sa iyo ang tungkol sa pool. "Someone who knows my past used that against me and used you to do it." Hindi nakapagsalita si Michelle. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay tila nag-uugnay ng mga bagay-bagay. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa monitor na nagpapakita ng mga kuha mula sa security camera ng mansyon. Mabilis niyang ini-rewind ang footage mula sa mga nakaraang araw. Huminto siya sa isang partikular na kuha, 3 araw bago ang insidente sa pool. Ang camera sa gate. Ang imahe ay malinaw. Si Elena na nag-aabot ng isang maliit na sobre sa driver ni Isabela sa labas ng gate. Napahawak si Michelle sa mesa para suportahan ang sarili. Tumingin siya kay Julia. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nito nakikita sa kanya dati. Takot at isang nakakakilabot na pagkaunawa. Tama si Julia. May isang ahas sa loob ng kanilang pamamahay at hinayaan niyang ito ang bumulong ng lason sa kanyang tainga. Ang imahe sa security monitor ay nagyelo, ngunit ang isip ni Michelle ay tumatakbo ng napakabilis. Ang pag-abot ni Elena ng sobre, ang mga pabulong na pag-uusap ni Isabela, ang pagbanggit sa pool, ang perpektong tiyempo ng pagdating nito matapos ang insidente. Lahat ay magkakakonekta. Isang web ng panlilinlang na maingat na inilatag. At siya, ang kinikilalang matalinong CEO na si Michelle De Villa, ay pumasok dito nang walang kamalay-malay. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng katotohanan ay tila dumadagan sa kanyang mga balikat. Humarap siya kay Julia at sa kauna-unahang pagkakataon, ang pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa ay gumuho ng tuluyan. Wala ng amo at empleyado.
Wala nang nagsubok at sinubukan. Dalawa lang silang taong nasa iisang bangka at may butas na ito sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan. Patawad, sabi niya. Ang isang salita ay lumabas sa kanyang bibig nang walang pag-aalinlangan, walang arogansya. Puno lang ito ng bigat at pagsisisi. Julia, I'm sorry. Hindi lang ito isang paumanhin para sa ginawa niya sa pool. Ito ay isang paumanhin dahil hindi siya naniwala. Dahil hinayaan niyang bulagin siya ng sarili niyang kapaitan. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Julia. Ang yelo ay hindi pa tuluyang natunaw, ngunit may lamat na itong nakikita. Hindi na mahalaga yon ngayon, sagot ni Julia. Ang boses ay matatag. Ang mahalaga ay kung anong gagawin natin. Ang pagiging kalmado at determinado nito sa gitna ng panganib ay nagbigay ng kakaibang paghanga kay Michelle. Sa ilalim ng mahinhing anyo ni Julia ay may nakatagong lakas na ngayon lang niya nakita. Kailangan nating malaman kung ano ang plano nila, sabi ni Michelle. Ang kanyang utak negosyante ay nagsimula ng gumana. Kung si Elena ang espiya ni Isabela sa loob, ibig sabihin bawat kilos natin ay alam niya. At bawat kahinaan natin, dagdag ni Julia, ang tingin ay makahulugan. Tumango si Michelle. Kaya simula ngayon, magpapanggap tayong walang nagbago. Nagalit ka pa rin sa akin. Naaalis ka na. Kailangan nating painin si Elena. At kapag nakuha na natin ang ebidensya laban sa kanya, tanong ni Julia. Gagamitin natin yon para sirain ang kaso ni Isabela. Sagot ni Michelle. Isang kislap ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata. Papalabas siyang isang manipulative na ina na handang gumawa ng kahit ano para lang sa pera. At walang korte ang ibibigay si Alice sa ganoong klaseng tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, umupo sila sa iisang mesa, hindi bilang amo at utusan, kundi bilang magkapareha. Naglatag sila ng mga plano, bawat isa ay nagbibigay ng ideya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ikinuwento ni Michelle ang lahat, ang tungkol sa pagnanakaw ni Isabela sa kumpanya bago ito umalis, ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil. Isang kwento na hindi pa niya sinasabi kahit kanino. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa tingin ni Julia. Hindi na ito galit. Hindi na ito malamig. Pag-unawa. Nakita nito ang lalaking nasa likod ng aroganteng milyonaryo, isang lalaking sugatan na wala ng tiwala at desperadong protektahan ang nag-iisang bagay na natitira sa kanya. Kaya pala, bulong ni Julia. Kaya pala ganoon kakahigpit pagdating sa tiwala. Pagtatapos nito sa kanyang iniisip. Habang itinuturo ni Michelle ang isang layout ng mansyon sa isang papel, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit ng hindi sinasadya. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, parehong nag-iwas ng tingin. Isang biglaang hiya ang namuo sa pagitan nila. Sa gitna ng panganib at pagpaplano, isang maliit at hindi inaasahang kislap ang sumulpot. Isang katahimikan, ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang puno ng mga posibilidad. Kinabukasan, sinimulan nila ang kanilang plano. Nagpatuloy ang pagiging malamig ni Julia kay Michelle. Nagpatuloy ang pagiging formal niya. Lahat ay ayon sa plano. Ngunit habang naglalaro si Alice sa sala at nagbabasa naman si Julia ng libro sa sofa, isang sigaw ang narinig nila mula sa kusina. Si Elena. Mabilis silang pumunta doon. Nakita nila si Elena na may hawak na takure at sa sahig, isang malaking basang marka ng mainit na tubig. Malapit na malapit sa lugar kung saan naglalaro si Alice kanina lang. Naku! Pasensya na po. Nadulas ang kamay ko, sabi ni Elena. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Pero nakita ni Julia ang kislap sa mga mata nito. Nakita niya ang intensyon. Hindi ito aksidente. Ito ay isang babala. Nagkatinginan sila ni Michelle.
Naintindihan nila pareho. Ang laro ay hindi na lang tungkol sa pag-espiya. Nagsisimula na itong maging mapanganib. Ang plano ay simple, ngunit ang kaba sa dibdib ni Julia ay hindi simple. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Nakatayo siya sa may hardin, sapat na malapit para marinig siya ni Elena na nagwawalis sa terasa, ngunit sapat na malayo para magmukhang pribado ang kanyang usapan. Sa loob ng opisina, alam niyang nakikinig si Michelle, handang i-record ang lahat. Huminga siya ng malalim at pinindot ang numero ng kanyang kaibigang si Sarah na kasabwat nila sa planong ito. "Hello, Sarah?" sabi ni Julia. Sinisikap na gawing masaya at nasasabik ang kanyang boses. "Oo, natanggap ko na ang email nila. Hindi ako makapaniwala." Nakita niya sa gilid ng kanyang mata na huminto sa pagwawalis si Elena. Nagkukunwari itong may inaayos sa halamanan, ngunit ang buong atensyon nito ay nasa kanya. "Oo, sa Canada. Ang laki ng offer, besh. Sabi nila, pwede ko raw isama si Alice kung papayag si Sir Michelle. Ito na siguro yung sign na hinihintay ko." Ilang sandali pa ng pakikipag-usap, ibinaba na ni Julia ang telepono. Ang puso niya ay dumadagundong. Gumana kaya? Hindi nagtagal. Nakita niyang pumasok sa loob ng bahay si Elena. Nagmamadali. Ang pain ay kinagat na. Kinagabihan, isinagawa nila ang ikalawang bahagi ng plano. Pumasok si Michelle sa kusina kung saan naghahanda ng merienda si Elena. May dala siyang isang maliit at magandang kahon. "Elena," sabi ni Michelle sa isang palakaibigang tono. "Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng serbisyo mo, lalo na ngayon, sa lahat ng pinagdadaanan namin. Isang maliit na regalo lang." Kinuha ni Elena ang kahon. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at pasasalamat. "Naku sir, salamat po. Hindi na po sana kayo nag-abala." Isang mamahaling music box. Ngunit sa ilalim ng mekanismo nito, may isang maliit na bagay na nakatago. Isang high-tech na listening device. Inilagay ni Elena ang music box sa kanyang mesa sa kwarto. At naghintay sila. Ang paghihintay ang pinakamahirap na parte. Bawat minuto ay parang isang oras. Si Julia at Michelle ay parehong nasa opisina, nakatutok sa isang maliit na speaker na konektado sa device. Halos sa tinggabi na nang marinig nila ang tunog ng pag-dial sa telepono. "Ma'am?" Boses ni Elena. "Anong balita?" Ang malamig at aroganteng boses ni Isabela ang sumagot. Ang boses na nagbigay ng kilabot kay Julia. "Ma'am, mukhang may problema po tayo." Nagbabalak na pong umalis si Julia. May offer daw po sa Canada at balak isama si Alice. Narinig nila ang isang mura mula kay Isabela. "Hindi maaari. Kailangan natin siya dyan. Siya ang alas natin laban kay Michelle. Kailangan nating palabasin na pabaya siya. At kung aalis siya, mawawalan tayo ng testigo." "Ano po ang gagawin ko, ma'am?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nang magsalita muli si Isabela, ang boses nito ay puno ng lason. "Kailangan ko ng pruweba, Elena. Isang recording. Ang pag-amin mismo ni Michelle tungkol sa ginawa niya sa pool. Sa tingin ko, oras na para takutin mo yang si Julia. Gawin mo ang lahat para makuha ang kailangan natin bago siya makaalis." Iyon na yon. Ang ebidensyang kailangan nila. Malinaw. Hindi maikakaila. Pinatay ni Michelle ang recording. Nagkatinginan sila ni Julia. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga labi. Sabay silang tumayo at naglakad patungo sa kwarto ni Elena. Hindi na sila kumatok. Binuksan ni Michelle ang pinto ng walang babala. Si Elena ay napatalon sa gulat. Hawak pa rin ang kanyang cellphone. Ang mukha niya ay namutla nang makita sila. Hindi nagsalita si Michelle. Itinaas lang niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Isabela at ni Elena ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Bawat salita ay isang patunay ng kanilang masamang balak. "Ma'am, mukhang may problema po tayo." Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang takot
ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. "Tapos na ang laro mo, Elena," sabi ni Julia. Ang boses ay kalmado, ngunit matalim. Doon na bumalik ang ulirat ni Elena, ngunit hindi pagsisisi ang nakita nila sa mga mata nito, kundi galit. Isang desperadong galit. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang kanyang cellphone sa pader. Nabiyak ito sa maraming piraso, kasama ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga tawag. Ngumisi ito sa kanila, isang nganggisi na puno ng paghamak. "Huli na kayo," sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Naipadala ko na sa kanya ang kailangan niya." Ang nangisi ni Elena ay isang masamang pangitain na sumunod kay Michelle hanggang sa kanyang opisina. "Naipadala ko na sa kanya ang kailangan niya." Ano ang ibig sabihin noon? Anong alas ang hindi pa nila nakikita? Mayroon silang recording, mayroon silang patunay ng paninikil. Sila dapat ang lamang. Kinabukasan, nakuha niya ang sagot. Isang special delivery mula sa law firm ni Isabela. Walang sulat. Walang dokumento. Isang USB flash drive lang. Nanginginig ang kamay na isinaksak ito ni Michelle sa kanyang laptop. Ang kanyang abogado ay nasa conference call, nakikinig. Isang audio file. Pinindot niya ang play. Ang boses na narinig niya ay sa kanya. "I know it's extreme, but I have to do it." Sabi ng boses niya sa recording, malinaw at hindi maikakaila. "I'm going to stage a little accident in the pool. I'll pretend to be drowning. It's the only way to know for sure if I can trust this Julia with Alice. I need to test her loyalty." Ang puso ni Michelle ay tila tumigil sa pagtibok. Iyon ay ang kanyang pag-uusap sa kanyang abogado. Ilang linggo na ang nakakaraan. Isang pag-uusap na akala niya ay protektado ng attorney-client privilege. Paano? Paano nila ito nakuha? "They must have bugged my office," sabi ng kanyang abogado sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkabigla. "This is illegal surveillance, Michelle. Pero aminin ng korte ang ebidensyang ito kung mapapatunayan nilang may banta sa kapakanan ng bata." "Damn it!" sigaw ni Michelle. Hinampas ang mesa sa sobrang galit at pagkadismaya. Ginawa nila siyang isang perpektong kontrabida. Ang recording na hawak nila laban kay Elena ay nagpapatunay lang na may espiya. Ngunit ang recording na hawak ni Isabela ay nagpapatunay na siya ay isang irresponsableng ama, handang ilagay sa panganib ang sariling anak para sa isang paranoid na pagsubok. Sino ang paniniwalaan ng korte? Dumating ang tawag mula sa korte makalipas ang 2 araw. Isang pansamantalang utos. Pinapayagan si Isabela na bisitahin si Alice na may kasamang social worker habang dinidinig ang kaso. Ang araw ng pagbisita ay parang isang parusa. Dumating si Isabela. Hindi na nag-iisa. May kasama siyang isang babaeng may malungkot na mukha, ang social worker. Ang nangiti ni Isabela nang makita nito, sina Michelle at Julia na naghihintay sa sala ay isang purong tagumpay. "Alice, sweetie, Mommy's here!" Tawag nito, ang boses ay puno ng pekeng pagmamahal. Tumakbo si Alice mula sa kanyang kwarto. Ngunit nang makita nito si Isabela, huminto ito at nagtago sa likod ng mga binti ni Julia. "Mama Julia," bulong ng bata. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa palda ni Julia. Ang mukha ni Isabela ay umasim. "Come here, Alice. I'm your mother," utos nito. Umiling lang ang bata, lalong isiniksik ang sarili kay Julia. Ang social worker ay naglista sa kanyang maliit na notepad. Pilit na lumapit si Isabela at hinawakan ang braso ng bata. Sabi ng halika dito. "Ayoko. You're not my mama. My mama is Mama Julia." Umiiyak na sigaw ni Alice. Ang eksenang iyon, ang takot sa mga mata ni Alice, ang galit sa mukha ni Isabela, at ang walang magawang tingin ng social worker
ay sumaksak sa puso ni Michelle. Kailangan nilang sumunod sa utos ng korte. Pinanood nila na parang mga estatwa habang pilit na kinukuha ni Isabella si Alice para sa isang play date sa Hardin, habang ang social worker ay nagmamasid sa bawat kilos. Nang makaalis na sila, ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Pumasok si Michelle sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Napasandal siya rito, ang lakas ay tila tuluyang nawala. Napayuko siya, ang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang buhok. Ito na, ang pinakamasama niyang bangungot ay nagkakatotoo. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Si Julia, hindi ito nagsalita. Lumapit lang ito at tumayo sa kanyang tabi. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang balikat. Isang simpleng gesto, ngunit puno ng bigat. Isang mensahe na hindi siya nag-iisa. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng sakit at pagkatalo. "It's over," sabi niya sa isang basag na boses. Ang aroganteng milyonaryo ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay isang amang natatakot na mawalan ng anak. "I will lose her." Tinitigan niya si Julia, ang huling hibla ng kanyang pag-asa. "All because of my foolishness." Ang courtroom ay malamig at walang kaluluwa. Bawat salita na lumalabas sa bibig ng abogado ni Isabella ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ni Michelle. Isang ama na handang gumawa ng isang mapanganib na palabas sa swimming pool. Isang ama na inuuna ang kanyang paranoid na mga test kaysa sa kaligtasan ng sarili niyang anak. "Your Honor," ang tanong ay hindi kung mahal ni Mr. De Villa ang kanyang anak. Ang tanong ay kung ligtas ba ang bata sa kanyang pangangalaga. Ang recording ay pinatugtog. Ang boses ni Michelle ay umaling-awngaw sa buong silid. Bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos, si Elena ay tinawag sa witness stand. Isang perpektong pag-arte. Umiiyak, nagkukunwaring nag-aalala. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng mga pangyayari na nagpalabas kay Michelle bilang isang halimaw at kay Julia bilang isang kawawang biktima na natatakot lang magsalita. Nang si Julia na ang tinawag, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Para siyang naglalakad sa gitna ng isang entablado, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang abogado ni Isabella ay parang isang buwitreng handa siyang lapain. "Mrs. Santos," simula nito. "Totoo po ba na nalunod-lunuran si Mr. De Villa sa pool at kinailangan niyo siyang sagipin?" "Totoo po," sagot ni Julia. Ang boses ay kalmado. "At totoo rin po ba na pagkatapos noon, inamin niya sa inyo na isa lang itong test?" "Opo." "Kaya masasabi po ba natin na dahil sa takot at trauma na idinulot nito sa inyo at sa panganib na nakita niyo para kay Alice, na si Mr. De Villa ay isang unfit na ama?" Dito huminto si Julia. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa abogado, sa hukom, at pagkatapos ay kay Michelle na nakayuko at mukhang talunan. "Hindi po," sagot niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Nagulat ang abogado ni Isabella. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang ginawa po ni Sir Michelle ay mali," sabi ni Julia. "Isang malaking pagkakamali na dulot ng sakit ng nakaraan at ng takot na muling mapagkatiwalaan. Nasaktan niya ako ng sobra-sobra." Isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. "Pero ang tanong niyo po ay kung unfit siyang ama, at ang sagot ko po ay hindi." Tumingin siya ng diretso sa hukom. "Your Honor, gusto ko pong ikwento kung paano namatay ang tatay ko." Ang buong courtroom ay natahimik. Ikinuwento ni Julia ang lahat. Ang ilog, ang pagsagip, ang panunood niya sa pagkawala ng kanyang ama. Ang bawat salita ay puno ng sakit, ngunit wala ng takot. Sa loob po ng maraming taon, ang tubig ay simbolo ng takot para sa akin. Ang araw na yon sa pool, muli kong naranasan ang bangungot na yon. At oo,
Dahil iyon sa isang malupit na pagsubok na ginawa ni Michelle. Pero sa mga sumunod na araw, habang hinaharap namin ang banta na mawala si Alice, nakita ko po ang tunay na Michelle de Villa. Nakita ko ang isang amang handang lunukin ang kanyang pride, aminin ang kanyang pagkakamali, at humingi ng tulong. Nakita ko ang isang taong nagsisisi, at higit sa lahat, nakita ko kung paano niya kamahal si Alice, isang pagmamahal na walang kapantay. Tumingin siya sa direksyon ni Isabela na ang muka ay hindi na mapinta. Ang pagiging mabuting magulang ay hindi po nasusukat sa hindi pagkakamali. Nasusukat po ito sa kung paano ka bumabangon at itinatama ang mga pagkakamaling iyon. Natutunan po ni Michelle ang kanyang leksyon sa pinakamasakit na paraan. At paano niyo po nasisiguro yan? Tanong ng abogado ni Isabela. Sinusubukang bawiin ang kontrol. May kinuha si Julia sa kanyang bulsa, isang maliit na digital recorder. Dahil ang pagbabagong yon, Your Honor, ang nagligtas sa akin. Pagkatapos po ng insidente sa pool, gusto ko na pong umalis. Pero hindi ko magawa dahil kay Alice. Tumawag po ako sa isang kaibigan noong gabing iyon at ito po ang aming pag-uusap. Pinindot niya ang play. Ang basag at humahagulgol na boses ni Julia ang pumuno sa katahimikan ng courtroom. Ang boses niya noong gabing iyon, sariwa pa sa sakit at pagtataksil. Sarah, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya dito. Ang boses ng kaibigan niya ang sumagot. Umalis ka na dyan, Bes. Ano pang ginagawa mo mo dyan? Hindi mo deserve yan. Sumunod ang isang mahabang katahimikan sa recording. Tanging ang mga hikbi lang ni Julia ang maririnig. Pagkatapos, nagsalita siyang muli. Ang boses ay puno ng pighati, ngunit may biglang determinasyon. Pero paano si Alice? Paano yung bata? Hindi ko siya pwedeng iwan. Lalo na ngayon. Lalo na't bumalik na yung tunay niyang ina. Hindi mo alam kung gaano kasama ang ugali noon. Sarah, pera lang ang habol. Walang pakialam sa bata. Iiwan ko ba si Alice sa isang taong ganoon? Hindi, hindi ko kaya. Kahit gaano kasakit, kailangan kong manatili para kay Alice. Nang matapos ang recording, walang nagsalita. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Hindi ito isang kwentong inimbento para sa korte. Ito ay ang hilaw at totoong emosyon ng isang babaeng nasaktan, ngunit pinili pa ring protektahan ang isang bata. Tumingin si Julia sa abogado ni Isabela na ngayon ay nakatayo lang doon, walang masabi. Tumingin siya kay Isabela na ang muka ay puno ng hindi maipintang galit at paggagapi. Your Honor, sabi ni Julia, ang boses ay muling naging matatag. Nanatili po ako hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Pagmamahal para sa isang batang inosente na nasa gitna ng lahat ng ito. Ang pagkakamali po ni Sir Michelle ay nagbukas ng daan para makita namin ang tunay na panganib at iyon po ay si Mrs. Isabela de Villa na handang gamitin ang sarili kong trauma at ang kapakanan ng kanyang anak para lang sa pera. Sa wakas, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Michelle. Nakatunghay na ito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng paghanga, pasasalamat at isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Sa sandaling iyon, ang courtroom ay naglaho. Sila na lang dalawa ang nasa mundo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay tila natunaw. Pinapatawad na kita, Michelle, bulong ni Julia. Sapat lang para marinig nito sa gitna ng katahimikan. Ngayon, kailangan mo namang patawarin ang sarili mo. Ang desisyon ng korte ay mabilis at pinal. Natalo si Isabela sa lahat ng punto. Hindi lang niya nawala ang kaso sa kustodya, naharap pa siya sa mga kasong perjury at attempted extortion. Ang kanyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa sarili niyang kapahamakan. Ang pag-uwi nila mula sa korte ay tahimik, ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang payapa,
puno ng hindi masabing pasasalamat. Ang unang ginawa nila pagdating sa mansyon ay puntahan si Alice na pansamantalang inalagaan ng isang pinagkakatiwalaang kamag-anak. Ang muling pagsasama nilang tatlo ay puno ng tawa at luha ng kagalakan. Niyakap ni Alice si Julia at Michelle ng napakahigpit at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at paghihirap na pinagdaanan nila ay tila naglaho. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang mansyon ng mga De Villa ay naging isang tunay na tahanan. Lumipas ang mga araw. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang pader sa pagitan ni Michelle at Julia ay tuluyan ng gumuho. Ngunit pinalitan ito ng isang magalang na distansya, isang uri ng pag-iingat na dala ng mga pinagdaanan nila. Isang gabi, nakita ni Julia si Michelle na nakaupo mag-isa sa tabi ng pool, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang kanilang bangungot. Ang tubig ay kalmado, sumasalamin sa libu-libong bituin sa kalangitan. Nagtimpla si Julia ng 2 tasa ng kape at lumapit dito. "Sir," sabi niya, iniaabot ang 1 tasa. Ngumiti si Michelle, isang tunay at malungkot na ngiti. "Michelle na lang, Julia. Please." Umupo si Julia sa tabi niya. Ang katahimikan ay komportable. "Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo ng maayos," sabi ni Michelle, nakatingin sa tubig. "Salamat." "Para saan?" tanong ni Julia. "Sa lahat," sagot nito. "Sa pagligtas mo kay Alice, sa pagligtas mo sa akin, mula sa sarili ko, tinuruan mo akong magtiwala ulit sa paraang hindi ko inaasahan. Natuto lang din po akong lumaban," sagot ni Julia. "Para sa mga bagay na mahalaga sa akin." Nagkaroon muli ng katahimikan. Pagkatapos, may inilabas si Michelle na isang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Julia. "Ano po ito? Sweldo ko?" Umiling si Michelle. "Buksan mo." Binuksan ito ni Julia. Sa loob ay hindi pera, kundi mga legal na dokumento. Stock certificates, isang maliit na porsyento ng pagmamay-ari sa kumpanya ni Michelle, nakapangalan sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Julia. "Michelle, hindi ko ito matatanggap. Sobra-sobra na to." "Hindi yan bayad, Julia," sabi ni Michelle. Ang boses ay seryoso. "Hindi yan pasasalamat. Isa yang partnership. Isang paniniguro para sa kinabukasan mo at ni Alice. Isang pundasyon." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang refleksyon ng mga bituin ay kumikinang doon. Ang lamig sa mga mata nito ay tuluyan ng nawala. Pinalitan ng isang init na ngayon lang niya nakita. "I don't want you to be Alice's nanny anymore, Julia." Ang puso ni Julia ay nagsimulang tumibok ng mabilis. "I want you to be my partner," sabi ni Michelle. Ang boses ay halos pabulong. "In everything." Ang hangin ay tila huminto. Ang mundo ay tila naghihintay sa kanyang sagot. Tinitigan ni Julia ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking minsan niyang kinamuhian, ngunit ngayon ay nauunawaan na niya ng lubusan. Isang lalaking hindi perpekto, puno ng mga sugat tulad niya. Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi napilit. Isang ngiti na hindi na malungkot. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Puno ng pag-asa, puno ng kapatawaran, at puno ng pangako ng isang bagong simula. Ang kanilang hinaharap ay hindi pa nakasulat. Ngunit sa tabi ng pool na yon, sa ilalim ng mga bituin, alam nilang dalawa na anuman ang dumating, haharapin nila yon ng magkasama.